Okay, so dito po tayo in Chronicles. Chapter 26. Second Chronicles chapter 26. From verse 1 hanggang 23, lahat ng kalalakihan sumabay po sa akin. And second verse, mga babae. Kasama tapos po natin hanggang verse 23. Okay, so let's start. Then all the people of Judah took Uzziah, who was 6 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. 16 years old was Uzziah when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name also was Jecoliah of Jerusalem. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Against the Philistines and against the Arabians that dwell in Gorbaal and the Mehunims. Moreover, Uzziah built towers in Jerusalem and the corner gate and at the valley gate and the turning of the wall and fortified them. Moreover, Uzziah had an host of fighting men that went out to war according to the number, their count by the hand of Jael, the scribe, and Maaseiah, the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains. And under their hands was an army, 300,000 and 7,500, made war with mighty power to help the king against the enemy. And he made in Jerusalem engine, invented by cunning men, to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones withal, and his name spread far abroad, for he was marvelously till he was. And Azariah the priest went in after him, and with him fourscore priests of the Lord that were valiant men, and they withstood. Then Uzziah wrought and had a censer in his hand to burn incense. And while he was wrought with the priest, the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord from beside the incense altar. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death, and dwelt in a several house, being a leper
for he was cut off from the house of the Lord, and Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land. So Hosea slept with his father, and they buried him and his fathers in the field of the burial which belonged to the king, for they said, he is a leper, and Jotham his son reigned in his stead. Ama naming banal Diyos na mapagpala, maraming salamat sa pribileyo to minister your people sa iglesyang ito, at dalangin ko po ang pagpapaunawa, pangunguna ng banal na Espiritu. Patuloy mo pong buksan ang aming puso at isipan, makita po namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong banal na kasulatan. O Lord God, ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming Diyos, Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay, please be seated, and ang title po ng mensahe po natin, o topic natin, The Rise and Fall of King Hosea. Okay, so the rise and fall of King Hosea, at mayroon po tayong tatlong bagay na titingnan mula sa buhay ng taong ito. At isa po siya sa mga kilalang hari dito sa Old Testament, kung saan ay maganda ang kanyang patutuo nung una, no? At dahil nga lang ay may mga pangyayari sa buhay ng taong ito na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. So the rise and fall of King Hosea, titingnan po natin una, the humble beginning of King Hosea. Number 2, the humiliation, setback of King Hosea. At yung pangatlo, the horrible end of King Hosea. Okay, so the humble beginning of King Hosea. First, makikita po natin dito sa talating ating binasa, si King Hosea ay pinili ng mga tao sa Judah. Ang sabi nga ng verse 1, then all the people of Judah took Hosea, who was 6 years old, and made him king in the room of his father, Amaziah. So, and another thing, bukod sa siya po ay pinili ng mga tao, ang sabi dito sa verse 4, sabi dito, and he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. Okay? It means he chose to do the right things. At sa bagay na ito, meron siyang pattern sa paggawa ng mga tamang bagay. Iyon ay ang kanyang ninunong si Haring David. Okay? At makikita doon po yung kanyang mga magulang, ano? And another thing, sa verse 5, which is napaka-importante po nito, na kung saan ang sabi ng Bible, he sought God in the days of Zechariah. He sought God. Kumbaga hinanap niya ang kalooban ng Panginoon sa panahon na si Zechariah ay nariyan, who had understanding and the vision of God. Mga kapatid, take note. Ang sabi ng Bible, as long as he sought the Lord, God made him to what? Prosper. Mga minamahal, yung principle na yan, hindi naman nagbabago yan eh. Noon hanggang ngayon, sino mang tao na gumagawa nito, nagiging totoo sa kanya ang pangako ng banal na kasulatan. Yung prinsipyo ng banal na kasulatan. As long as he sought the Lord, God made him to prosper. Amen? I hope with that statement, mga kapatid, ano na sa atin yan eh? Baon na dapat natin yan. So, it means napakahalaga na tayo ay laging nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. Napakahalaga na inuuna natin ang kalooban ng Diyos. Amen?
Kaya tama po sabi ng isang preacher, wala nang sasaya pa sa isang tao na nakakilala sa Diyos, alam ang kalooban ng Diyos at ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? So he sought God in the days of Zechariah. Si Zechariah, siya po yung pinaka-spiritual, counselor nitong si King Hosea. Kung si David, meron siyang prophet Nathan, si King Hosea, meron siyang si Zechariah, na kung saan ay lingkod din ng Diyos. So, mga minamahal, because of these things, we could see how God prospered him. Okay, and sabi ng verse 6, he went forth and warred against the Philistines and break down the wall of Gath and the walls of Jabneh and the walls of Asdod and build cities about Asdod and among the Philistines. Mga minamahal, talagang sa kanyang pakikipagdigma, kasama niya ang Diyos. At ang sabi dito sa verse 7, and God helped him against the Philistines and against the Arabians that dwelled in Baal and Mehonims. And the Ammonites gave gifts to Hosea. Ammonites, kalaban ito ng mga Israelita. Pero during that time, just imagine, mga Ammonites nagbibigay ng regalo kay Haring Hosea. At iyan po ang makikita nating kalalagayan ni King Hosea nung siya'y nagpapasimula pa lang. Amen? So, napakaganda ng kanyang pasimula. And makikita natin dito na ang taong ito ay man of action and accomplishment. Ano mga accomplishment niya? Verse 9, moreover, Hosea built towers in Jerusalem and at the corner gate and the valley gate and the turning of the wall and fortified them. And he built towers in the desert and dig many wells. Napakahalaga po sa kanila nung panahon na yun, yung mga balon, yung pinagkukunan ng tubig. So, kayamanan sa kanila yan. At iyan ang kanilang mga pinagagawa. At ang sabi dito, he had much cattle both in the low country and the plains, husbandmen also, vine dressers in the mountains and in Carmel, and he loved husbandry. So, iyan po ang mga kaganapan sa buhay ni King Hosea. Moreover, Hosea had an host of fighting men that went out to war by bands according to the number of their account by the hand of Jeiel. And the hand of Hananiah, one of the king's captain. So mga minamahal, meron siyang mga tauhan. At ito pong mga tauhan niya, they were fighting men, man of valor. Mga mandirigma na talagang, kumbaga sa talagang hinasa po ito. And verse 14, okay? Verse 12, and the whole number of the chief of the fathers of the mighty men of valor were 2,600. And then, and under their hands was an army 300,000, 7,000, and 500 that made war with mighty power to help the king against the enemy. Ito po yung blessing po, pagka yung nasa authority, sinusuportahan ng mga subordinate. Kumbaga sa yung kaya mayroon po silang accomplishment, may nangyayari sa kanila. Diba? Sapagkat yung mga tao, tinutulungan yung hari nila. Kumbaga sa church, kung nagtatagumpay ang iglesia, dahil tinutulungan ng mga kapatiran ang kanilang pastor. Amen? Walang pagtatagumpay kung isa lang ang tumatrabaho dito. Kasi ang gawain ito ay hindi gawain ng iisang tao. Ito ay gawain ng lahat. Now, verse 14, and Hosea prepared for them throughout all the host
shields, spears, helmets, and habergeon, and bows and slings to cast stones. And he made in Jerusalem engines invented by cunning men to be on the towers and upon the bulwarks and shoot arrows and great stones with that. So mga minamahal, pagdating sa mga pandigmang mga pandigma nilang armas, talagang parang high-tech sila eh. Advanced sila, mga kapatid. Napanood nyo, sino po ba nakapanood sa inyo ng yung Lord of the Ring? Di ba yung pag naglalaban-laban doon? Ang ganun ang labanan noon eh. Espadahan, man-to-man, di ba? So, advance ang tropa ni Hosea pagdating sa mga kagamitang pandigma. Yung kanilang engines invented by cunning men. Mga matatalinong tao. So noon pa, may mga invention na. Amen? Sa tingin ko, wala namang paulit-ulit lang ang nangyayari. Ba? Noon, may mga invention na. Ngayon, parang lang, yung namomodify, na mas lalo lang paganda ng paganda. And then, mga minamahal, iyon po yung humble beginning of King Hosea. Now, ito po ang nakakalungkot na parte ng kanyang buhay. Okay? Because the people are helping him, his mighty man of valor, he was marvelously helped till he was strong. Hanggang sa nandun na yung talagang on power na siya. Verse 16, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. So mga kapatid, ito na po yung humiliation setback of King Hosea. Okay? At ito po ang naging dahilan ng kanyang downfall. Ano po yung dahilan? When he was strong, his heart was lifted up to his destruction. Anong ibig sabihin? Naging mapagmataas si King Hosea. Amen? Alam niyo tayo po, we are tested by God in time of poverty and in time of prosperity. Hello? Minsan, na-overcome natin yung temptation in time of poverty. Pero karamihan, pag nandun na sa prosperity, doon na nawawala sa sa ayos, di ba? Lalo na pagka pumasok ang yabang, pumasok ang laman, yung sarili, iyon ang ikinabagsak po dito ni King Hosea. When he was strong, his heart was lifted up to his destruction. Kaya nga mga kapatid, sabi po ng Book of Proverbs chapter 4, verse 24. Ano po ang sabi po doon? Tingnan po natin. Chapter 4, verse 24. Okay. So, ang sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amen? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mga minamahal, lahat ng ating aksyon, una, nagsisimula yan sa puso natin. Amen? Kaya pag mali ang tibok ng ating puso, masama ang laman ng ating puso, magmamanifest yan. Di ba? Pagka puso ang pinairal ng husto, di ba? Kaya nga, the heart is deceitful above all things. Di ba?
Meron po akong kaibigan na meron po siyang mga anak talagang napakasipag mag-aral. Magandang bata at talagang masipag mag-aral. One time, sabi ko, Brad, napakapalad mo, may anak ng ganyan. Opo, pastor, wag lang ma-inlove sa maling tao. Kasi minsan pagka ganun, nawawala sa sarili. Meron ngang patutuo, pastor, na sabi niya, yung kanyang young people na babae, grabe, noong panahon na nagsisimula pa lang sa pananampalataya, pinipersecute ng magulang, pero tuloy-tuloy. Hindi siya mahadlangan. Pero nung na-inlove siya, hindi napigilan yung puso. Ayun na, doon na nagsimula yung kalbaryo. Okay? Keep thy heart with all diligence. Amen? Huwag nating hayaan na tayo ay ma-overcome ng kayabangan, inggit, pita ng laman. Yung tibok ng ating puso, napakahalaga. So, dito, ang nangyari po kay King Uzziah, his heart was lifted up to his destruction. Okay? Kailan nangyari yun? When he was strong. Tandaan natin, ang tendency pag nandun ka na sa taas ay bumagsak. Amen? Meron bang bumabagsak na nandun sa baba? At kung ikaw ngayon ay nasa baba, pag ginawa mo kalooban ng Panginoon, isa lang ang pupuntahan yun pataas. Pero ito pong kasaysayan dito ay paalala po sa atin na kung ikaw ay pagpapalain na ng Diyos, ikaw ay naging malakas, ikaw ay nagamit ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, huwag mong kalilimutan na ang lahat ng ito ay nagmula sa Panginoon. Okay? Ano mang bagay, a man can receive nothing except it be given him from above. So, mga minamahal, makikita po natin, nung siya po ay nandoon na, umiral na yung yabang, ang sabi dito sa verse 16, he transgressed against the Lord God. He went into the temple of the Lord and burned incense upon the altar of incense. Ano po yung ginawa po ni King Uzziah? Pumunta siya sa templo, nag-alay siya ng kamangyan. Mga kapatid, yung gawain na yon, hindi gawain ng hari yon. Gawain yun ng mga priest. Pinakialaman niya kasi ganito Ang hari, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Di ba? Pero mga kapatid, thank God, sapagkat may mga lingkod ng Diyos na matatapang. Ang sabi ng verse 17, and Azariah the priest went in after him, and with him fourscore priests of the Lord. Fourscore, ilan yun? Fourscore. 80 na mga priest kasama niya that were valiant men, and they withstood Uzziah, the king. Kumbaga nanindigan sila, tumayo sila. Parang sinasabi, mahal na hari, hindi po nararapat yan. Hindi dapat yung ginagawa nyo. Okay? Now, iyan ang sabi ng priest. They withstood Uzziah the king and said unto him, it pertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord. Take note, hindi na
Kaya Uzziah na, wala ng King Uzziah. Nakita niyo ba yon? Kasi nilapastangan yung templo ng Panginoon eh. Okay? At ito po ang nangyari. But to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated, burn incense, go out of the sanctuary, for thou hast transgressed, neither shall it be for thine honor from the Lord God. Ang tapang po ng man of God dito. Sabi niya, go out of the sanctuary. Hari yung sinasabihan, ha? Amen? Hari. For thou hast transgressed, neither shall it be for thine honor from the Lord God. Verse 19, ito yung reaction ng hari. Uzziah was wroth and had a censer in his hand to burn incense. And while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord from beside the incense. Galit na galit siya nung siya kinumpronta ng ng priest. Ang masaklap, mga minamahal, ang taong ito ay nagkaroon ng leprosy na nung kapanahunan na yun, walang kagalingan. Yung leprosy. Nakakita na po ba kayo ng taong may ketong? Yung taong may leprosy, ito yung ilong niya, unti-unting natutunaw, mga o ganun siya. Nakakita ako niyan doon sa sa Tala, sa Quezon City. Nandoon yung maraming mga taong may ketong. So, mga kapatid, on the spot yung judgment ng Diyos kay King Uzziah. Nagkaroon siya ng leprosy. Okay? Kaya nga, ang sabi ng verse 19, and Uzziah was wroth, okay? At ang sabi dito, and Azariah the priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence. Yea, himself hasted also to go out, because the Lord had smitten him. Pinagtabuyan ito yung isipin mo kung gaanong kahihiyan yung pangyayari dito. Isa kang hari, pinagtatabuyan ka. Pero nung makita niya na talagang ang Diyos ang may gawa nun, kahit siya na mismo ang lumabas. Okay? And then yung last point po natin, the horrible end of King Uzziah. Ano po nangyari dito? So, nagkaroon siya ng ketong, at ito po ang nangyari sa verse 21. And Uzziah, the king, was a leper unto the day of his death. Hanggang sa siya'y mamatay na hindi nakarecover. Okay? Iyon ang kalunos-lunos na pangyayari sa buhay ng haring ito. And dwelt in several house, being a leper. Kung saan-saan siya nagpalipat-lipat ng bahay. At ito po ang mabigat sa kanya. He was cut off from the house of the Lord. Sa kanila kasi napakahalaga talaga ng yung pagsamba, yung church, yung life nila sa religious life, mahalaga. Dahil sa ganyong pangyayari. Di ba? Manner na ni King Uzziah yun yung siya'y nasa tahanan ng Panginoon. Kasi ganun siya nag-start eh. Kaya, masaklap para sa kanya yun. He was cut off, being a leper, he was cut off from the house of the Lord. Okay. Kumbaga sa ano ba tawag doon? Anong tawag doon, Pastor? Excommunicate. Yeah. Oo. Sa kanila, masakit yon. Pero sa panahon natin ngayon, mga Christian, pag tiniwalag,
Abay, parang tuwan-tuwa pa, ay salamat. Di ba? Makita natin yung spiritual status ng mga tao noon at saka ngayon. Magkaiba. So, the horrible end of King Uzziah. Okay? At ang sabi pa ng verse 23, and Jotham his son reigned in his stead. Pinalitan niya siya. Alam niyo mga kapatid, si King Uzziah, tsaka si Haring David, parehas hari, parehas nagkasala, parehas na kinumprontan ng lingkod ng Diyos. Kung pag-aaralan natin, yung bigat ng kasalanan ni David at ni King Uzziah, sa mata ng tao, napakabigat ng kasalanan ni David. At itong si King Uzziah, parang mild lang. Nag-alay lang siya sa doon sa templo eh. So, then both of them were confronted by the man of God. Right? When Nathan the prophet confronted David, anong kanyang attitude? He repented. Diba? Itong si Uzziah, when he was confronted, sabi nga dito, nagalit. Kaya tingnan niyo po pagkakaiba. Kaya, yung naging resulta, si David, sinasabi ng Biblia, he was a man after God's own heart. Pumatay, nagganito, ganon, ang kasalanan niya. Pero isipin nyo, a man after God's own heart. Why? Kasi ang puso ni David iba. Okay? Taliwas sa puso ni King Uzziah. So, mga minamahal, simpleng mensahe po ang nais ko lamang pong ipabatid po sa inyo sa ating pong pagtatalakay po sa mensaheng ito. So, mga kapatid, ito po yung mga bagay-bagay na dapat ay iponder po natin. Number 1, no other character that will lift us before God, only humbleness. Amen? Kung may bagay man na iaangat tayo ng Diyos, hindi yung kayabangan, kundi yung pagpapakumbaba. Matthew chapter 23 verse 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Alam niyo po, ang yabang, nasa puso talaga natin yan eh. Amen? Nasa puso natin yan. Huwag mo sabihin sa akin, wala kang kayabang-yabang. Di ba? Kasi yung punto na sinabi mo yon, niyabangan mo na ako nun eh. Pero, mga kapatid, because of the Lord, binago niya yung puso natin. Diba? At nagagawa nating magpakumbaba. Diba? So, tandaan po natin, whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. James chapter 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Okay? Time will come, pagpapalain ka ng Panginoon. As long as you sought the Lord God, andun ang blessing talaga ng Panginoon. Hindi nagbabago yung principle ng Diyos. At iyon yung paghahandaan mo, iyon yung pagkakataon na dapat ingatan natin ang tibok ng ating puso. Diba? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So,
Yun po yung unang bagay ano, na dapat natin i-ponder. No other character will lift us before God, only humbleness. And then yung Proverbs 4:24, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. And then another one, no man is indispensable before God. Amen? Walang indispensable sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin kung wala ako dyan sa church na yan, walang mangyayari dyan. Amen? Even us, pastor, we cannot do that. Kasi yung punto na sinabi mo yan, may ipinalit na ang Diyos sa'yo. Okay? Then acknowledge that all things comes from God. Let Him be glorified in us. Ang Panginoon ang maluwalhati sa ating buhay. And lastly, mga kapatid, huwag nating hayaan na tayo ay maging Kristiyanong kapos. We started right, then end wrong. Amen? So, by His grace, let us ask God, Lord, help me. Na dumating man yung panahon na ako'y pinagpala mo, manatili ako sa kalooban mo. Manatili akong magpakumbaba, hindi magmataas. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat, and purihin ang Panginoon. Basta. Thank you po, Pastor Bruno. Muli po tayo lahat at manalangin tayo sa ang Diyos. Maraming salamat po sa mga pagkakataon. Ang po ay narito paano na sa po na yung mensahe mula sa inyong salita. Salamat po sa mga oras na inyo po ginamit. Maraming salamat. Tulungan po kami na ma-update lang sa aming buhay at sa inyo po ay manahan sa Espiritu upang mga katotohanan namin narinig ay may sabay pa namin sa aming po araw-araw na buhay Kristiyan. Ama, dinadalayan ko po na mga kapatid, patuloy po kami pagpalain po sa Paul Spiritually, po sa inyo po ang aming mga kata na the most thing that we need to is you, Lord. Bigyan po namin makita ang inyong kamay, kundi naintindihan po din po namin ang inyong puso. Dahil lang ito para mas lalo kong inyong puso. And we pray for our pastor, Pastor Bong, sa pamamagitan ng lahat ko kayo po siya, sa inyong pagmamaneho, and continue to bless his family. At sa mga kapatid po namin na lahat ng mga narito, doon din wala, tuloy po kami ingatan sa araw-araw na pag-aaral po namin, mga nag-aaral, mga trabaho, mga nanay na palagi nag-prepare para sa pagpasok ng mga anak, mga ama na palagi nagtatrabaho sa sila. At yun na namin na mahawak ng Mandela, ngayon ito sa ating mga salamat po. Mga kapatid, let's have a private moment with the Lord. Let's pray with Him. Get down to the Lord and see natin sa Panginoon yung mga panalangin at mga commitment. And after a minute, we'll say again. Mga Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga aliwan niyo po sa aming buhay. At amin po yung patuloy na pinapala namin na
ang inyong bansa ay patuloy na pagpalain mula po sa ating bansa ay maraming kayong ligtas at may padalang mga misyonaryo sa ibang lahat ng mundo. Mga lugar na hindi pa naabot ng inyong Ebanghelyo ay kami po ay inyong pong gamitin lalo na po sa edisyon ito. Tumawag po kayo sa maraming mga ibang mga abot po ang mga tao ito na alam sa inyo. Dalangin po namin lahat ng aming mga PIO pastors, fellowship, may bless them, and sa lahat ng aming kapatid. And may you bless our country, lahat ng aming mga leaders. Ang bansa nito ay po sila bigay, direct. Dalangin din po namin na sa mga ministries, namin po gagampanan sa mga susunod na buwan, sa anniversary, sa amin pong Solomita, sa lahat po ng mga pagtutuwa at mga leaders. Kaya meron din po kami noon, isinasama po namin yung aming pong pagbibigayan na aming mga awag sa inyo, kahit sa mga praying. Yung continue to bless this. Gawin po kami prosperous sa amin pong aming mga kamay upang kami po ay maging daluyan po ng pagpapala at pagpapala. And this year, and especially for Jesus Christ. Amen. Amen. Let's have our solution again. Sing one more song.